Ang kalinhagang ginamit ni Jesus upang ipaunawa sa mga tao at sa mga Pariseo ang patuloy na paanyaya niya para ang tao ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Una ay makita natin na rin ibigay ang katarungan, ibigay sa may-ari yung kanyang kaparte. Napakahalaga ang katarungan. Kaya bumabisa ng kapayapaan hindi makamit sapagkat nawawala yung katarungan. Ganon din naman kung tutusin, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Sabi na natin, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Napakahalaga yung pagbibigay ng katarungan. Ibigay ang nararapat sa bawat isa. Yun ay, kung tutusin po, ay very basic. Hindi lamang sa larangan ng kapayapaan, hindi lamang sa larangan ng lipunan, lalong-lalo na rin ito ay pundasyon ng tunay na pakipag-ugnayan natin sa Diyos. Hindi rin naman pwede na ibibigay natin yung para sa Diyos without respect to katarungan. Kasi yung ibibigay natin sa Diyos ay hindi katanggap-tanggap. Bakit? Ay hindi makatarungan. Ibinigay mo sa Diyos ang hindi naman talaga para sa iyo. Yun ay para sa iba. Kinuha mo lang. Kaya putingnan po natin dito sa Ebanghelyo. Hindi lamang ang katarungan, ano narito? Galit, pagiging sakit, para makuha natin ang mamanahin nito. Kaya patayin natin. Kaya nga kalimitan po na kasalanan ay nagsisimula sa pagiging sakit. Kaya nga yung paanyaya na ipinahayag ng pumipikapan ay higit sila saan? Pagbibigay ng sarili. Pagbibigay ng sarili. Kaya yung krus ay simbolo ng pagbibigay ng sarili, hindi magiging makasarili. Well, yung ating pong Ebanghelyo ay nagpapatunay na rin yung batong itinakwil ay naging bagong panulukan. Bahagi yung ating pananampalataya sa Diyos ay nakasalalay sa matibay na pagkaunawa ng katarungan. Which is kung tutusin mo very ironic kasi para sa mga Israelita, kung makikita po natin yung lumang tipan is based on justice. Maging ito man ay pamantayan ng sistema bilang tao at bilang isang Hudyo. Kaya po nakikita natin kalimitan sa mga batas na tinalaga ng mga Hudyo. Ang isang pinagbabasihan dito rin, katarungan. Pagkakataon na kung saan ay makita natin kahit na sa paghahandog ng mga susunuging alay. So, kapag mahirap ka, anong iaalay mo?
mag-asawang bato-bato, umaya. Pag mayaman ka, anong iaalay mo? Ay baka. Kaya bahagi yun ng lumang tipan ay napakalapit nila sa katarungan. Pero pagkakataon na ipinaalala ng Bumikapan, yung katarungan na ito ay dapat nakapase at naging pamantayan para sa lahat. Para sa lahat ng pagkilala. Lalong-lalo na saan? Sa pagkilala ng presensya ng Diyos. Kaya bahagi ito ng aming pagkilay para mo sa araw na ito, na makita natin ang presensya ng Diyos sa makatarungang pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya kinakailangan din natin ituro yung katarungan sapagkat sabi na natin ay may kanya-kanya tayong idea ng katarungan. Kinakailangan natin ng tunay natin pagtuunan ng pansin. Kasi kuminsan, lahat ay humingi ng katarungan in the name of justice. Pero saan ba yung pinaka basihan? Hindi dapat yung nakita natin higit sa lahat saan na ito ay pundasyon higit sa lahat sa isang mas malawak na kaisipan na alin, pagmamahal. Kasi hindi talaga natin maunawaan ang katarungan kapag wala yung pag-ibig, no? Kasi tayo ay may kanya-kanyang pagkaunawa ng katarungan. Pagkakataon na kung saan ay makita ko natin. Kaya natin inaalam ang katarungan ay isang magandaan higit na makikita natin yung kahalagahan ng pag-ibig, lalong-lalo na yung pag-ibig ng Diyos. Kasi lahat ngayon, pwedeng sumigaw ng katarungan. May mga basis. Basic. Ibigay kay Cesar ang kay Cesar, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Kailan ko minsan, sabi na natin, yung ibigay kay Cesar ang kay Cesar, ay doon nagkakagulo. Kaya hanggang ngayon, masalimuot pa rin yung alin. Yung katarungan, katulad halimbawa na yung salary, hanggang ngayon pinag-aawayan. Ano baga ngayon yung salary? Kapag bagay tinangas yung salary, may kinitain pa ba ngayong mga kapitalista? So, baka naman mamaya ibigay yung inihingi ng mga trabahador, malugi naman yung kapitalista, ay di wala na rin, para yung mawawalan. Kaya kinakailangan i-balance na nabanggit. Kasi lahat ay humingi ng katarungan. Lahat ay gusto ng katarungan. Saan natin pagbabasihan yung tinatawag natin katarungan? Kasi may kanya-kanya tayong pamantayan ng pagkilos na ito. No? Ito yung katarungan ko. Well, may mga batas tayo na nakatalaga para diyan. May mga pamantayan din tayo sangayon sa itinuturo ng simbahan. Kaya lang, sabi mo natin, pag-aaralan natin. Pag-aaralan natin yung dokumento ng simbahan. Maraming mga dokumento ng simbahan na nagpapahayag ng katarungan. Mula pa noong 1700 bago
pumasok ang industrial revolution. Anyway, bahagi ko yun. Kaya pag-ingatan namin na alin, yun yung pinaka-punto. Iwasan natin yung pakikigalit. At isa sa checkpoint ng pakikigalit ay alin, yung basihan ng katarungan sa pamantayan na kinikilala natin sa panahon ito. Kaya dapat din makita natin yung katarungan na ipinapahayag. Hindi lang alam natin, sundin natin. Kasi dami nating alam na batas eh. Hindi naman natin sinusunod. So, katulad na lang halimbawa ng alin, kapag sa sasakyan, kapag mabagal ka, doon ka sa right side. Gusto sa gitna eh. Mas maganda yung kalsada sa gitna. Kaya lang, mabagal ka. Hindi ba alam yun ng lahat ng mga nag-drive? Kasi may seminar naman yun eh. Or, ayaw sumunod. Bahagi yun eh. Katarungan yun. Katarungan yun sa paggamit ng kalsada. Simple. Pero kuminsan ang pinagbabasihan natin ni Alino, karapatan ko rin gumamit ng kalsada. Hindi. Mabagal yung sasakyan mo eh. So, mga ganong klase ng pagkaunawa. Nawa, marami ang magpaliwanag at marami ang sumunod. Para higit natin makita yung alin, yung pagkilala ng presensya ng Diyos. Kasi kung ang katarungan mismo hindi natin maipapakita, lalong hindi natin makikita yung panulukang bato na nasa gitna natin, na patuloy nating tinatakwil. Bakit? We cannot recognize eh. Panulukang bato eh. Pag sinabi mong panulukang bato para sa mga Israelita nung panahon nila, alam nila yun. Pag sinabi natin panulukang bato, may hugis yun eh. Na talagang pang panulukang bato. Nakakaiba. Ibig sabihin, itong panulukang bato, hindi ito katulad ng ibang bato. May special na gamit ito, may special na gamit ito, kasi may special na hugis ito. Ito yung panulukang bato. Ilagay mo yan sa dapat na yan, kasi yan yung maglalak sa lahat ng bato sa nabanggit na gusali. Panulukang bato yun eh. Hindi lahat ay pwede maging panulukang bato. Iisa lamang yung panulukang bato sa pagkaunawa ko ng lumang arkitekto at engineering. Kaya, bahagi ng pagkilos natin, ibig sabihin, makilala, ito yung panulukang bato, ito yung pagkilos ng Diyos. Kapag hindi natin na-recognize yun, hindi natin mapapahalagahan yun. At hindi natin magagawa yung nabanggit na pagkilos natin sa daigdig na ito. At sabi ko nga, ang isa sa mga balakid na yan, yung pagiging kahaman, na kaakibat nito ay kapatid nito, pagiging makasarili, ay ito kasi yung kalinangan alin, wala na yung katarungan. Kaya ito yung inulog natin sa harapan ng pumangikapan. Nawa makita natin ang panalukang bato sa gitna natin.